gusto mong maging presidente ka someday, pag tumanda ka na, kung tatanda ka, kailangan ngayon pa lang, mag-image ka na na ikaw ay fair, di ba? Oo. Kasi ang ambisyon talaga dyan ni Martin Romualdez, ambisyon niya talaga, siya magpresidente sunod sa 2028 habang hinihintay nila na tumanda si Sandro Marcos. Pat sigurado ba kayong tatanda yan? Ngayon kaya sinasabi ko, Sandro, bakit hindi ka na lang mag-resign as majority leader? Kasi nakakainis ka na eh. Painhibit-inhibit ka pa dahil nasasakdal si BP Sara sa impeachment at ang tatay mo, si Bongbong. Kung mag-resign ka na lang kaya dyan as majority leader para matiwasay ang lahat, kaya dapat mag-resign ka, Sandro, as majority leader. Kung seryoso ka na gusto mong tingnan ka as unbiased and fair. Di ba? Pagkatapos na maging sufficient in substance, maging is aakyat na sa i-attach niyo lahat ng mga dokumento, tapos iaakyat niya na ng committee sa plenary. Yung sinasabi ng Supreme Court nung na-deny with finality ang first impeachment complaint against VP Sara, na dapat doon sa plenary, no? Na hindi ito ginawa ng House of Representatives kaya na unconstitutional. Ang plenary, sa plenary, dapat lahat ng mga congressman, congresswomen bigyan ng kopya ng complaint at lahat ng dokumento o ebidensya na naka-attach sa complaint. Kasi nung sa first complaint that was declared by the Supreme Court as unconstitutional, wala nga kopya yung mga oposisyon na congressman at congresswomen eh. Kasi di ba ang may nagsabi doon na pinatawag lang ni Martin Luther Romualdez ang mga congressman na tsokaran niya. Na mga utusan niya. At pumirma sila doon ng impeachment complaint. Kaya nung nag-2/3 silang pirma doon, marami nagsabi na may incentive doon. Naman hindi binigay doon mismo, pero ang incentive ay yung mga ayuda-ayuda at mga allocables. Yun. Kasi nasa power yun ng speaker eh, di ba? So itong si Martin Romualdez, na ngayon nagtatago na, hindi natin alam nasaan na yan siya, ay inutusan ang kanyang mga henchmen sa House of Reps na papirmahin yung mga kasama niya at 2/3. Kaya pagkatapos inakyat agad nila sa Senado. Yung sinasabi ng Supreme Court, unconstitutional yan. Hindi valid yan. Dapat doon sa plenary, bigyan lahat. At, siyempre, doon pa lang sa, kung ako si Committee on Justice Chair dyan, doon pa lang sa pag-file ng complaint, dapat may kopya na ang Vice President. At may kopya na si BBM, di ba? Biro mo yun sa first impeachment complaint. Wala nga kopya yung nasasakdal. Hindi ko alam kung saan kayo nag-law school ha. Ang dami nyo abogado dyan, yung iba dyan taga-UP pa. Kung minsan nakakabobo na talaga ang politika. Yan ang ayaw ko dyan eh. Nakakabobo na ang politika. Nakakabobo na dyan sa House of Reps. Baka merong mga dyan, mga, sa ba, yung, sa hangin ba? Baka nandyan sa hangin, nakakabobo na hindi ba nasa konstitusyon? And all lawyers know that. Even those who are not lawyers know that. No one may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nakalimutan nyo na ba yung due process?
Di ba yan ang isa sa mga sandigan ng ating demokrasya? Yan. Kaya lang, pag andyan si Martin Romualdez, nabubobo na kayo eh. Yan talaga ang problema dun kay Martin Romualdez eh. Magpakita na siya. Hinahanap siya ng mga taong bayan dahil ayaw namin na si Bong Revilla lang makukulong dito ah. Gusto namin mas mauna pa dapat makulong si Martin. Oh. Sa sunod, pag-usapan natin si Martin at si Yeda. Ha? Ang kanilang conjugal dictatorship sa House of Representatives. Oh. Ngayon, dahil sa due process, na invalid yung first impeachment complaint versus VP Sara. O ngayon, tingnan nyo pakita natin yung clip ng Supreme Court spokeswoman, si Attorney Ting, kung kahit saglit lang, kung bakit ito with finality na invalid na, unconstitutional yung first na impeachment complaint versus VP Sara. Sara Z. Duterte, unconstitutional. Sinasabi ng Supreme Court, ito dapat yung rules ng House of Representatives to on February 5, ensure 2025 was already pagsiguro barred ng due process na constitutional right ng lahat ng tao. Magnanakaw lang nga ng kalabaw dyan due process dapat. Yan pa, tatanggalan nyo ng posisyon yung Vice President na hinalal ng tao by a large majority. Basta lang, gusto nyong tanggalin kasi para hindi na ninyo siya makalaban sa 2028, ma-disqualify na siya. Diba? Kasi ang impeachment, dalawa removal from office, saka disqualification. Kasi ang ambisyon talaga dyan ni Martin Romualdez. Martin Luther, where are you? Ang ambisyon niya talaga, siya magpresidente sunod sa 2028 habang hinihintay nila na tumanda si Sandro Marcos. Sigurado ba kayong tatanda yan? Ngayon kaya sinasabi ko, Sandro, bakit hindi ka na lang mag-resign as majority leader? Kasi nakakainis ka na eh. Inhibit ka pa. Dahil nasasakdal si VP Sara sa impeachment at ang tatay mo, si Bongbong. Kung mag-resign ka na lang kaya dyan as majority leader para matiwasay ang lahat. Kasi sinasabi naman, kahit mag-resign yan, tumatawag pa rin yan sa mga congressman. Kahit wala yan dyan, tumatawag, nagmi-meeting yan sa mga congressman. Siyempre, di ba? Kaya dapat mag-resign ka, Sandro, as majority leader, kung seryoso ka na gusto mong tingnan ka as unbiased and fair, di ba? Kasi ang due process ganyan fairness, di ba? Justice, fairness, di ba? Walang arbitrariness. Ano naman ang isipin namin, Sandro, na nandyan ka pa rin as majority leader? Ano naman ang isipin ng mga tao, di ba? Kung gusto mo maging presidente ka someday, pag tumanda ka na, kung tatanda ka, kailangan ngayon pa lang, mag-image ka na ikaw ay fair, di ba? If fair ka, magkano nga ba yung ano mo doon? Flood control projects in 3 years? 15 billion? Fair na fair ka. 15 billion ka. Magkano naman kaya yung mga maliliit at na mga municipalities doon? 15 billion din ba sila? Congressman Sandro. Kaya, ang payo ko sa iyo ng mamabing mo, Congressman Sandro, ay mag-resign ka na as majority leader para balagang wala ng duda na fair na talaga itong House of Representatives, Committee on Justice sa pamumuno ni fair na Congresswoman Luistro. Ito talaga mga kababayan, ang mahirap sa kalagayan ngayon ng House of Representatives. Kasi kahit anong gawin na nilang pakana ngayon, nasusundin nila ang Supreme Court na ruling, nandyan pa rin yung mukha ni Congresswoman Luistro ng Batangas
na nasa video halos na magsalita sa langit at babagsak yung mga mana from heaven dahil nandun sa stage si Martin Luther King Romualdez. Sabi ni Luiso doon, may mga tupad dahil sa speaker, may mga kaeks dahil sa speaker. Si Martin naman tuwang-tuwa doon, no? Kala mo talaga magpresidente siya May mga ulan at lindol, baha, dahil ni Speaker. Oo, yan. Yan si Congresswoman Luistro, ang chair ng Committee on Justice. So, rabid yan na Martin at BBM Rabid din siya na anti-VP Sara. O, so palagay nyo, fair? Oo. Fair na fair, ano? Abay, dapat Congresswoman Luistro, mag-resign ka rin dyan sa Committee on Justice. Oh, ilagay mo dyan si Congressman Erice para wala tayong duda. Hindi ba? Kasi si Congressman Erice ay fair. Oh, sabi niya, I move to accept this as the complaint as sufficient in form. Oh, against BBM. Pero siyempre gagawin niya rin yun the same vote. Kung tama yung complaints against VP Sara. Bakit hindi siya? Si Toby Chanco. Toby Chanco. Sa first na impeachment complaint, pumirma. BBM yun. Ang mag-anak yun ng asawa niya. Di ba? Romualdez ang asawa ni Toby Chanco. Gawin yung chair ng Committee on Justice para maniwala kami na fair kayo. Bakit naman si Congresswoman Luistro ang nilagay nyo dyan? Di sabi ng tao, luto Macau na yan. Alam nyo, mga Pilipino, dito sa mga Pilipinas, sawang-sawa na po sa mga politiko na andyan sa mga congressmen na politika lang ang nagmo-motivate sa kanila. Pera lang nagmo-motivate sa kanila. Wala na kayong ginawang trabaho. Itong mungkahi ko, mas magaling to. Sabi ni Sandro, dapat wala na lang sweldo pag absent. Mas magaling ang mungkahi ko. Sinabi ko na to dati. Dapat wala na sweldo ang congressmen at mga senador. Di ba ang yayaman nyo? Milyon-milyon ngayong ginastos nyo dun sa kampanya. Yan, nandyan ng SOSE nyo Statement of expenses nyo. Nandyan sa COMELEC puro milyon-milyon kayo. 100 million kayo dyan ba't ko nyo pa kailangan ng sweldo? Wala na sweldo. Ngayon may sweldo kayo, i-waive nyo para ibalik sa National Treasury. Total deficit naman ang ating budget. Di ba maganda? Pati si Bongbong. Pati Vice President. Siyempre, tuloy ang sweldo ng mga nagtatrabaho araw-araw. Mga commissioners, mga justice, judges, yung elective lang. Elective officers up to congressman. President, vice president, senators, congressman. Sinong mauna sa inyo, mga madam? Sir, mauna sa inyo magsabi na waive ko na ang sweldo ko sa taon na ito. Bakit? Kung wala na sweldo yung mga congressman na yan, wala nang tatakbo dyan mga magnanakaw na yan, wala nang pork barrel, walang allocables, walang ayuda. Secretary Gatchalian nagpromise ka sa amin, walang ayuda Walang ayudang dadaan sa mga congressman Pag wala na yung mga yan, pagalingan na lang tayo ng utak. Pagalingan na lang tayo ng pagmamahal sa bayan. Wala na tayong karakitan, wala nang allocables, wala nang pork barrel, walang sweldo kung hindi ba sasabihin ng mga kontraktor dyan. Wala na. Ba't naman ako sasali dyan nung wala ako racket, di ba? Kaya lang naman ang congressman yung mga kontraktor na yan para sa karakitan Hindi na kayo nahiya. Yan si Edwin Garjola. Grabe ang boot buying mo doon, Noy.
sa Batangas, noy. Grabe ka. Yung pala bilyon-bilyon naman pala yung mo, nakuha mo sa projects, hindi lang sa district mo. Yung sinasabi ni sino yun? Bernardo at ni Diskaya ba yun? Na si Garjola kahit hindi niya district party list yun, di ba? Wala naman district yun. Siya pa rin ang nakakaraket dun sa projects Bakit? Kasi alam nyo, mautak yan Di ba yun yung dating DPWH Undersecretary ba yun? Binibili yung kalakaran sa Congress, sa House of Reps, mga kababayan sa mga Pilipinas, yung mga magraraket na magnanakaw ng congressmen, binibili yung allocables ng ibang congressman. Sasabihin niya, pre, sa allocable mo, bigyan na lang kita 10%, no sweat ka, wala. Sitting pretty ka lang, di ba? Tapos, siya na ang mag-a-assign ngayon ng contractor at ibibiding-biding kuno moro-moro ng DPWH. Yan mga kababayan. Ganyang mga congressman ang hahatol kung mai-impeach ba si VP Sara? Kung mai-impeach ba si Bongbong? This is the first time in the history of the Philippines that a Senate at a president will be impeached if this happens. So, yan. Kaya talagang itutuloy nila yung impeachment versus VP Sara. Because kahit saan mo tingnan sa popularity rating, sa satisfaction rating, over 50% siya. Si Bonget, negative. Yun. Kung sinong abogado niya ay kandidato niya, si John Bickman yan, magiging kiss of death na si BBM sa next candidate niya. Ngayon pa lang, lame duck na siya di ba? Lame duck na siya. Bali-bali na yung mga pakpak niya. Di ba? Kaya, importante sa political nila na dynasty, ayan, at karakitan na hindi makatakbo si VP Sara. Kaya, itong impeachment, aabangan talaga natin ito. I-live dapat ito ng House of Reps. At yung rules nila ay dapat ilagay nila sa website nila. Kasi hindi na maintindihan ng tao kung gawa-gawa nyo na lang dyan ng rules nyo Kasi dati, buti na lang, ang Supreme Court, dineclare invalid Kayo-kayo lang dyan. Pipirma-pirma na kayo, akyat agad by 2/3 vote sa Senate. Nako, na-interview ko si Senate President Soto. Galit-galit siya dyan Dahil ang Supreme Court daw, overreach. SP, huwag ka na magalit. Gawin mo na lang ang sinabi mo, gagawin mo, sir. Huwag ka na magalit dyan sa Supreme Court. Kasi alam nyo, kami mga abogado, kaya't nga talo kami dyan, tinatanggap namin diba? Kasi, yan para sa amin, demokrasya ito That is the last arbiter. Kung wala ang Supreme Court, ano na lang tong bayan natin? Kayo-kayo na lang dyan mga congressman ang gagawa-gawa kung ano ang batas. Wala na rule of law. Tanggapin nyo na. At mag-ready na kayo just in case na mag-impeachment ka aakyat sa Senate. Ano ba yung mga patakaran na dapat mag-ensure ng due process? Yun naman po ang trabaho talaga, di ba? Ng senators acting as judges. Yan.